At syempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. At syempre, huwag kakalimutan mag-like, share, and subscribe. At magkomento po kayo sa inyong mga opinion at kung ano ang nasa isipan ninyo. Komento nyo dyan at pag-uusapan natin yan sa mga susunod na talakayan. Yan. At syempre nga mga kababayan, ngayong araw na ito nabulabog ang social media. Nabulabog ang social media dahil tagapagpatupad ng batas. Abay, umangas. Biglang dumaan sa EDSA. EDSA busway mga kababayan, bawal po diyan. Ano kaya nasa isip ni PNP Chief Marbil, no? Alam naman niya na bawal talaga diyan. Abay, itong si PNP Chief Marbil mga kababayan, dapat nagtapos na yung panunungkulan niya noong February 6. Baka gusto na talagang umalis, kaya gumagawa ng iskandalo, di ba? Ang nangyari kasi dito, in-extend ito ni Marcos Jr., di ba? In-extend siya, di sana nag-retire na to ng, if I'm not mistaken, February 6, dapat retired na po ito, pero si Bongbong Marcos, sabay, pinadira-diretso. So ngayon, eto na, mga kababayan. Dahil siguro ayaw na niyang magdire-diretso, gusto niya magpahinga, gusto niya mag-retire, ayan, pumasok sa EDSA busway para mapag-usapan. Sigurado yan mga kababayan, mapag-uusapan, alam niya po yan. Siguro, siyempre, di ba, kahit naman ako, halimbawa, convoy. Tatanungin ko, sir, po pwede ba tayo dumaan dyan? Sige, idaan mo na dyan. Nagmamadali tayo. Wala tayong pakialam kung bawal dyan. Ayun na nga, mga kababayan. Hinuli siya dyan sa EDSA busway. Ito daw di umano, mga kababayan, ay ang convoy ay kasama si PNP Chief Marbil. Okay, yun po ang lumalabas sa balita. Hindi tayo maglalabas ng mga kuro-kurot dahil hindi naman tayo ganon. Hindi tayo ganon mag-vlog, di ba? Kung ano yung lumalabas sa balita, yun lang ang pag-usapan natin. So ngayon, mga kababayan, basta ang nabanggit po dito ay si PNP Chief Marbil, yung convoy. Meron daw pong emergency sa krami, no? Kung ganyan din naman pala, pag may emergency yung mga ordinaryong tao, pwedeng dumaan dyan, di ba? Kaya wala nangyayari sa Pilipinas, binabali natin yung mga batas. Hindi po pwedeng tikit-tikit lang yan. Unang-una, alam nyo na bawal dyan. PNP Chief ka pa naman. Tapos ikaw ang nangunguna sa mga kalokohan. Di ba? Parehas kayo Parehas kayo ni Torre. Kayo ni Torre, kung si Torre, mga kababayan, si Torre, brinake ni Torre, no? Yung KOJC, brinake yung bahay ni Abines, pinasok, di ba? Eto naman si Marbil, brinake niya ang EDSA busway. Pinasok niya ang EDSA busway na alam naman niyang mali. Katulad nung ginawa ni Torre na maling-mali. Yung warrant of arrest naka-address sa Pasig pero nandun sa Davao, doon sila nagpupumilit. Di ba? Warrant of arrest daw pero nag-search. So ibig sabihin, maling-mali, mga kababayan. Puro nga talaga mali Lahat ng nasa gobyernong ito, ngayon, na tagasunod ni Marcos Jr., pamali-mali. Siguro naman, mga kababayan, maniniwala kayo sa akin na alam ni Marbil na bawal, na dumaan dyan sa busway. Di ba? Anak ng Tokwa, matapos yung anak ni Tulfo na dumaan dyan. Di ba? Pinagkaguluhan nga, binatikos nga sa social media dahil bawal yan. Tapos ikaw, PNP Chief, dumaan ka dyan. Walang hiya naman. Nasaan ang apog? Nasaan po ang hiya natin? Emergency? Walang hiya. Oo talaga. Alam nyo, kami mga ordinaryong Pilipino, na kami nagmamasid lang. Pag may mga convoy kayo, mga politiko, yung mga high-ranking PNP officials, hinahawi nyo. Hinahawi nyo yung mga dumadaan dyan sa EDSA. Parang animoy, kayo lang ang may-ari ng EDSA na yan.
Oo, hinahawi nyo, nagwawangwang kayo. Oo, iniipit nyo yung mga ordinaryong tao na nagdaan dyan, di ba? Oh, mga politiko na may hagad, di ba? Ganon. Ganon ang nangyayari sa Pilipinas. Kaya nga nakakabwisit eh. Parang tipo bang sila lang talaga ang pinanganak ng... Ha? Sila lang ata ang anak ng Diyos eh. Parang gusto sila lang ang anak ng Diyos. Di ba? Kasi dyan sa EDSA, alam ko maraming makaka-relate sa atin dito. Kasi dyan sa EDSA, lagi tayong dumadaan. Ang traffic na nga, magsisumiksik pa nga yung mga daputa na yan. Oo. Yung tipong isisiksik nila, yung mga hagad nila, yung mga sasakyan nila, mga wangwang, para sila makadaan. Oo. Pero pag ginawa natin mga ordinaryong Pilipino yan, ha? Aba, sigurado, kung hindi kulong, baka tayo matikitan. Diba? So, ganun ang ginagawa, mga kababayan. Kaya pagka ganito, ang nangyayari sa ating bayan, aba, itong Pilipinas na to, wala na talagang pupuntahan. Sigurado yan. So, pakinggan natin yung balita kanina. Nakanantokwa, Hindi nga tayo dumadaan dyan eh. Ako nga, kahit taing-tain na hindi ako dumadaan dyan. Kasi alam ko bawal. Alam nyo, ilang beses na akong inabutan dyan sa EDSA na yan. Traffic na traffic. Kung tutuusin mo, pwede ako eh. Alam mo yung yung taing-tay ka na, tapos pinagpapawisan ka na ng malamig. Tapos yung pawis mo, butil-butil. Oo. Alam mo malayo pa yung pwede mong paghintuan ng gasolinahan. 'Di ba? So tinitiis natin 'yan. Kasi alam natin na bawal diyan. Pwede ka na magbayad ng 5,000 kaysa tiisin mo yung nanlalamig ka na sa pawis tapos tagaktak na pawis na hindi mo maintindihan pag taing-tay ka na. 'Di ba? Mas gugustuhin ko pang magbayad ng 5,000 kaysa tiisin ko yung tae na ang sakit-sakit sa ulo. Mananayo pa mga balahibo mo. Pero hindi po natin ginagawa dahil alam natin na bawal. Pero sila, walang pakundangan, mga kababayan. Pasensya na po pasintabi sa mga kumakain. Pasensya na po kayo. Nadala lang po tayo ng bugso ng damdamin. Eto, panoorin natin. Walang hiya. Sino yan, sir? Ano ba ito, sir? Sino po yan? Sino po? Ay, bawal po dito dumaan, sir. Sinabi ko na po yan eh. Sino po yan, sir? Sa PNP lang. Kailangan lang kami sa krami kami. Sir, sino po yan? Sino po yan? Sa krami kami Yan yung kung sa krami kayo. Diba? Pag bawal, bawal. Oo. Anak ng toko, balik na naman tayo dun sa dati balik na naman tayo dun sa dati na porky krami, porky police, porky mga ganito, anak ni mayor, anak ni congressman, anak ng toko, walang ganunan. Pag bawal, bawal. Ano po yan? Kailangan tawag Sir, bawal po kasi, sir. Bawal pong dumaan dito, sir. Na wala po. Sabi namin yung rally sa EDSA sa PNP to Minumonitor namin yung rally. Sir, wala kayong coordination. Dapat tumawag kayo kagad kanina. Sir, ano naman talaga dito na makikita tayo ng sir, nakikita tayo ng mga sibilyan na hindi Sino po yan? Sino po yan na PNP? Chief? Alam niya na yan, sir eh. Ayan. Saludo ako dito kay Kuya. Saludo ako dito kay Kuya. Ito ay taga HPG ata to, mga kababayan, O MMDA to, Bantayan nyo, Bantayan nyo yung sumita na yan. Baka bukas wala nang trabaho yan. Na ginagawa niya ang trabaho niya, Bantayan nyo po yan. Kung sino man yan, atin yan sinasaluduhan. Dahil ginagampanan niya ang tungkulin niya, mga kababayan. Pero, wag na tayo magtaka kung bukas wala nang trabaho yan. Sino po? Si? Pakrami kami, krami. Oo nga, pagkarami. Alam niyo naman na bawal yan dito, sir eh. Mag-coordinate po tayo. Sige na. Kasi paano lang, patikitan na lang po. Sige. Diyan na kung sa krami. Balik na lang kami. Walang hiya. VIP. Titikitan, pero babalik na lang daw sila. Meron bang ganun?
Halimbawa, ako inuli. Inuli ako ng enforcer. Tapos, sabihin ko nun sa enforcer, teka lang tatae muna ako. Babalik na lang ako dito. Oo. Pwede ba yun? Hindi po pwede yun. Naknan to, kuha naman talaga, oo. Porke kayo mga nakaposisyon. Antitibay ng mga mukha nyo, mga dodong. Paano na lang, patikita na lang. Kasi alam niyo naman ulit-ulit na lang tayo sir. Alam niyo naman talaga yung mandate natin dito. Nasabon ko tuloy kayo. Buti pa itong si Kuyang Enforcer, alam yung mandato niya. Anak ng putya, kayo kasama pa nyo ang PNP chip ninyo, hindi nyo alam na bawal yung ginagawa nyo? Wow! Oo, sana all. Wow! Paunahin ko na lang sila. Paunahin ko na lang. Paano sir? Sir, paano ko ito sa ano? May video tayo. Kung ayaw nyo magano, mag-video tayo. Magpapadali na. Papatigit naman kami. Papatigit. Akin na muna yung ano, yung ticket. Akin na po yung ticket. Itabi mo na doon sa dulo. Sabi mo, anong babalik? Walang balik-balik. Ticket. Pag ordinaryong Pilipino, ticket agad. Porke kayo naka-uniforme ng pulis. Babalik. Wow. Sana all. Sir! Alam niyo na bawal dito eh. Dapat ito si Kuya, Ito si Kuya, dapat ito mapopromote. Hindi matatanggalan ng trabaho, dahil pinapatupad niya ang kanyang mandato. Pinapatupad niya yung kanyang trabaho. 'Di ba? Dapat mapopromote ito, hindi mawawalan ng trabaho, Bantayan po natin 'yan. PNP kasi kami kahapon, may urgent yun. Dapat mag-coordinate. Walang, anong urgent? Bawal nga eh. Huwag ka na masus Maria Santissima. Pag bawal. Walang urgent. Alam natin kung sinong pwede lang dumaan dyan. Alam nyo yan. Anak ng tokwa naman tayo talaga eh. Kaya walang pag-asenso ang bansang Pilipinas. Dinadala nyo sa pagganyan-ganyan eh. Diba? Ay. Wala kayo, sir, huwag kayo bisa pagdadaan dito. Alam niyo naman may bandit dito sir. Emergency lang kami, PNP kami. Ayo, alam ko naman yan sir eh. Hindi naman ako bago sa mundo eh. PNP, pero yung mandate po dito sir, mayroon po yung mandate na sinusunod. 5 lang pwedeng dumaan dito. Kasi may kailangan patulong ng rally, PNP convoy. Sir, dapat naka-coordinate yan. Mayroon lang po ng lisensya natin sir. Tikita mo yan kuya. Saludo talaga ako dito. Grabe naman tayo sir, pareha lang tayo sa ano. Parati kayo nagbabaylit sa ano sir sa bandit ng ano dito. Yung jurisdiction dito sir, jurisdiction ng ano yan sir, DOTR, SAE. Kaya lang tayo magipag-ano lang. Ganun sir, ayaw talaga Paano na sir? Mag-ano lang tayo kung di nyo yan wala namang problema eh. Yan. Dapat ganyan. Ano mga abusado kayo eh. Sir, sino pa yun? Si PNP Chief? Hindi mo kailangan PNP convoy, hindi mo kailangan Oo nga sir, pero ba dapat yan? Magkano makilala kayo? Hindi ganun. Hindi sir, dapat mag-coordinate mo na kayo sa amin. Alam niyo naman dito na yung parang ginawa pa itong... Siya pa galit? Ang tibay mo dong. Ikaw pa galit, ikaw lumabag? Ikaw lumabag? Wow! Ibang-iba na talaga Pilipinas Ganito na ba tayo sa bagong Pilipinas? Wow busway para po hindi po sa mga VIP, para po sa mga pasahero. Sa busway po ito eh. VIP lang
PNP operation. Walang sir, dapat problema nga. PNP operation, walang hiya talaga. Paulit-ulit eh. Oo, wala tayong problema dyan sa PNP operation. Trabaho nyo yan. Oh, pero, wag nyong sasagasaan, wag nyong tatapakan ang trabaho nung kausap ninyo. Oh, kasi hindi naman kayo pinakikialaman sa trabaho ninyo eh. Kung ano trabaho ninyo, gawin ninyo, di ba? Oh, yung trabaho nitong mama na to, kausap mo, ginagawa niya ang trabaho niya, lumabag kayo sa mandato niya, huliin talaga kayo niyan. Dapat talaga ganyan. Saludo, paulit-ulit. Oo, dalawang kamay diyan sa ano. Oh. Wala. Mga abusado kayo, sir. Oo. May coordination muna sa amin. Kasi ano yan, sir eh. Abuse yan ng authority pagka hindi nag-coordinate ka agad, sir eh. Emergency lang kaya gumamit ka sir. Sir, yung emergency, sir, na ano yan eh. Wala emergency. Wala. Bawal nga eh. Emergency. Dapat sana, emergency pa, dapat ambulansya dinala nyo. Di ba? Oh. Walang hiya. Kung ako titigitan ay gatin daw sir. Balik ka lang. Ano, sir, ano lang. Balik ka lang dito yung driver sir. Balik nyo lang yan, ano, ano natin. Isupin lang kasi yan dito. Alam nyo na yan, dati, parating tayo na sa media, sir eh. Dito, balik ka lang. Babalik yung convoy. Makatigit. Hindi na kasi kailangan ha. Babalik ka. Siguraling babalik, sir, ha. Mag-ano ito, sir, ano ito sa media. Pag hindi yung babalik, sir, Ikaw wala, pero babalik kami. Ay, mali naman namin. Pero nakikusap kami, di ba? Mali na nga. Mali na nga eh. Makikiusap pa eh. Pag kami, mga ordinaryong Pilipino, kiusap sa inyo, pwede naman yung panagbibigyan eh. Diba? Pag huli-huli. Pag nakikiusap, iinsultuin pa nyo. Diba? Tapos kayo ngayon nakikiusap. Hindi mo na ganyanan. Dapat patas lang ang laban. So na mga kababayan, antayin po natin Antayin natin bukas ang statement ng PNP. Especially, statement ni PNP Chief Marbil. Tingnan natin kung ano sasabihin niya. Dahil dito, mga kababayan, sa pangyayari ito, kahit ano pa sabihin niya, emergency, nagmamadali, mali po yung ginawa nila. Mali po ang ginawa nila. Papaano yan, sir? Papaano susunod ang mga Pilipino sa inyo kung kayo mismo lumalabag kayo sa mga patakaran ng bansang ito? So kami lang pasusunodin nyo. Yung mga ordinaryong Pilipino, yun lang gusto nyo sumunod sa batas. Sumunod sa mga patakaran trapiko, sa mga patakaran ng bansang Pilipinas. Pero kayo okay lang. Hindi naman po ata tama yan mga sir. We are not against the PNP. Against lang kami dito kay PNP Chief Marbil. In fact, marami kaming kaibigan mga pulis. Marami kaming mga kaibigan pulis na mga matitino naman. Diba? Pero ang ginagawa nito kasi, ng mga amo nyo, sir, pang-aabuso na, sir. Abuse of power. Abuse of power, katulad ng ginawa ni Torre doon sa KOJC. Ginawa niya doon kay Jun Abines. Diba? Tapos ngayon, PNP Chief, naku po. So, abangan natin mga kababayan. Abangan po natin mga kababayan yung magiging statement dito ni PNP Chief Marbil. Pero ito, wala dito eh. Walang magiging tamang statement dito. No? Wala magiging tamang statement dahil unang-una, bilang PNP Chief or bilang kahit na lang, yung convoy na lang, yung hagad. Alam nila na bawal dyan eh. Araw-araw sila nandyan sa EDSA. Etong mga to. So alam nila na bawal talaga pumasok dyan. Pero pumasok sila. So, kailangan yung mga consequences ng ating action, ng ating mga ginagawa, dapat preparado tayo doon. Diba? Hindi mo makikiusap, tapos papagalitan mo pa yung enforcer na nagpapatupad lang naman. Hindi po pwede yung ganyan. Diba? Hindi po pwede yung ganyan. Kaya saludo kami dito kay Kuya Enforcer. Saludo po kami dyan. Bantayan po natin dyan, mga babayan. Baka mawala ng trabaho yan. Dahil sa ginawa niya, dapat mapupromote yan. Hindi mawawala ng trabaho. Diba? Yan ang problema sa atin sa Pilipinas, palakasan. Pag ikaw, medyo mataas ang katungkulan, may sinabi ka sa lipunan.
Pag ordinaryong Pilipino ka, normal na mamamayan, ay wala ka. Oo. Magtahi ka dyan, wala kang pakialam sa'yo. Oo. So mga kababayan, dito natin makikita ang inhustisya. Sabi nila, wala daw injustice dito sa Pilipinas. Ano yan? Ano yan? Patas ba yan? Hindi Samantalang yung mga nagbumotor na mapaapak lang sa guhit na dinadaan ng mga bus na yan, na hinuhuli dyan. Tapos kayo, sinadyan yung pumasok, ayun yung matikitan, babalik pa, anak ng tokwa naman. Meron ba nun, hinuli, tapos babalik na lang? Ganyan na po kalala ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Palala po ng palala. At hindi nyo ba napapansin, mga kababayan, mula ng trenaydor ng mga namumuno, ng mga leader ngayon, si BP Sara, kung anong-anong kamalasan ang inaabot ng ating bansa. Dumami yung droga, nagmamahal bilihin, nagbaha na nagbaha, naglindol, di ba? Naglipa na kriminal, wala na namang kapanatagan sa lansangan. Sa madaling salita, ang gulo na naman ng Pilipinas. Pero higit sa lahat, si Bongbong Marcos Jr. malas talaga. Sino ba naman hindi mamalasin? Yung mga tumulong sa kanya para manalo, trenaydor niya. Diba? BP Sara, trenaydor. Pastor Apollo Kibuloy, trenaydor. Di ba, sana si Pangulong Duterte kasi una pa lang ayaw naman talaga sa kanya ni PRRD. Pero si BP Sara Duterte, na sinuyo nila, pinuntahan ng 3 o 4 na beses. Para mga aso sila na sunod kay BP Sara Duterte. Si Jaime Marcos at si Bongbong Marcos. Pero ngayon, trenaydor nila si BP Sara Duterte. Pati si Pastor Apollo Kibuloy, trenaydor nila. Trenaydor nila. Si Pastor Apollo Kibuloy lang nagbigay sa kanila ng plataforma ng media para marinig sila ng madla ng mga mamamayang Pilipino. Yung mga bus, chopper, mga pick-up, sound system, lahat na lang ng resources ng KOJC pinagamit sa kanya libre. Tapos ngayon, eto ang ginanti niya. Di ba? So kaya ganito nangyayari sa Pilipinas, mga kababayan. Wala na pong katinuan at wala na pong mangyayari maganda dito dahil yung mga namumuno sa atin, walang utang na loob. Tandaan po natin, mga kababayan lagi, na ang taong may masamang hangarin, hindi kailanman pagpapalain. Hindi kailanman papalarin. Tandaan po natin yan. Kaya itong si Marcos, mga kababayan, wala na itong pag-asa. Last na yan na Marcos na uupo dyan. Dapat bumaba na ito sa pwesto kasi wala na talaga mangyayari maganda sa Pilipinas Biruin mo, yung tumulong sa'yo para manalo ka, trenaydor mo, hindi kakatigan ng Diyos yan. Hindi kumakatig or hindi kumakampi ang Diyos sa kasamaan. Diba? Ang kawawa dito tayo mga Pilipino, nadadamay tayo, wala naman tayong kinalaman sa mga pinagagawa niyan. Damay tayo sa kamalasan nila. So ito, ako, nakakasiguro ako na pagpatuloy na ganito mangyari, si Marcos Jr., ang mamumuno dyan, naku po, sana mag-resign ka na lang. Bumaba ka na lang, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasi anak ng tokwa, magtatatlong ka na, 3 taon ka na dyan sa pwesto mo. Aba, lalong palala ng palala yung nangyayari dito sa Pilipinas. Walang solusyon doon sa mga problema. Alam niyo kung saan kayo magaling? Mambola. Mambudol. Diba? So, tandaan niyo yan, na ang taong kailanman ay hindi marunong lumingon sa kanilang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanilang paroroonan. So, napakasimple yan Napaka-basic niyan. Ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Diba? Yan yung mantra, mga kababayan, na pag ikaw, kahit yumaman ka, kahit yumaman ka o nagkaroon ka, pag yung mga magulang mo pinabayaan mo, abay wala yan. Mauubos din lahat yan. Maniwala ka.
Oh, yung nagpalaki sa'yo, ha? Binabalasubas mo, tinatraidor mo, mga magulang mo, oh, ano sa tingin mo gagawin sa'yo ng Diyos dyan? Oh, kakarmahin ka niyan. Hindi man ngayon, darating ang panahon. Di ba? Marami na po tayo napatunayan na ganyan. Yung mga hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, nako po, kahit kailan, hindi po aasenso, hindi magtatagumpayan. Magkaroon man yan, pero pansamantala lang. Oo. Katulad nito, ni Bongbong Marcos. Di ba? Hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan. Di ba? Puti ilang beses na tumatakbo yan, vice presidente, hindi na nanalo. Kaya nga niligawan nila si BP Sara eh. Oo. Tapos, trinidor nila. Oo. Kaya wala mangyayari dyan. Oo. Wala mangyayari dyan mga kababayan. Maniwala kayo. Oo. Kaya dapat yan, bumaba na lang yan ng pwesto, mag-resign na lang yan. Oo. Ibigay sa kahit kasi kaninong may alam. Oo. Kasi kung pagpapasya natin ang nangyayari sa ating bayan, ganun po eh. Ganun po ang landas na ating tinatahak, ha? Walang kapanatagan, walang kasiguruhan. Eh sabi nga nila para tayong manok na walang ulo, di ba? Kasi yung manok pag pinutulan mo ng ulo 'yon, hindi mo alam kung saan pupunta, di ba? Oo. Parang ganoon. Oo. Eh kasi nga ang iniisip nila, kung paano sila kikita. Anak ng tokwa talaga, oo. Oo. Oy Marcos. Ano nangyayari? Kaya pa ba? Walang hiya naman tayo talaga, oo. Dinamay nyo kami. Hindi naman kami bumoto sa iyo. Oo. Pero sa kamalasan dito sa Pilipinas na dulot nyo, damay kami. Aba, oo. Ewan ko pa sa inyo. Anyway, mga kababayan, abangan po natin ang statement ni Marbil bukas, ha? Tingnan natin kung maganda ba ang kanyang statement, oo. Kung kapanipaniwala ba? Oo. Kung katanggap-tanggap ba? Bukas po natin yan. Bukas po natin yan malalaman kung ano ang kanyang mga sasabihin tungkol dito, regarding dito sa pangyayari na yan. Walang hiya, PNP chief, tapos lumalabag sa batas. Anak ng kokwa naman, oo. Palubog talaga Pilipinas. But anyway,